Bago naman tayo magtungo sa ating talakayan, alamin muna natin ang ilan sa mga updates ng CICC. Mula kay Undersecretary Abby Paraiso, Yusek, nagbigay babala po ang CICC kamakailan hinggil sa AI love scams. Pakipaliwanag po sa amin, sa publiko, ano po ba itong upgraded na AI love scam at paano po binabago ng paggamit ng artificial intelligence ang paraan ng panlilinlang itong mga love scammers? Tama, Joshua, no? Ay, ang nakikita natin trend ngayon, talagang ni-utilize ng mga scammers talaga itong artificial intelligence. Both sa paggawa ng scam at yung bago natin nakikita, ginagamit na rin nila to para i-profile tayo. So, targeted na talaga yung pang-scam nila. So, when pag tumatawag sila sa inyo, pag nagre-reach out sila sa inyo, alam na nila kagad yung mga detalye, ano yung mga gusto mo, ano yung mga ayaw mo, ano mga type mo, di ba? Tapos, yung mga dating modus, ginagamitan ng AI, kasi dati yung para sasabihin natin, para malaman mo na totoo yung kausap mo, kailangan tumawag ka, mag-video call ka. Hindi na rin ubra ngayon kasi real-time na rin ang deepfakes. So, akala mo siya yung kausap mo, parang na siyang filter ngayon. Yusek, nabanggit mo kanina na nalalaman na ang profile. No? Meron po bang particular na profile yung tinatarget nitong mga AI love scams? At saka, ano po ang mapapayo ninyo para hindi mabiktima ng ganito? Marami na kasi iba-iba yung mga scams, iba-iba rin yung mga profile. So, karamihan na binibiktima ng mga seductress at sa mga escorts, yung mga titos of Manila natin, yung mga 40 years old pa taas. Tapos naman yung binibiktima ho ng mga sad boy, sad girl, yung mga nandito sa mga age group ng mga gullible pa, yung mga kabataan natin. Tapos yung mga slow burns, yung investment scams, yan yung ang target naman yan yung mga titas natin na humahabol sa huling trend, mga OFWs, tsaka yung mga widows na, yun yung mga profiles yan. So makikita yan lahat doon sa aming website at saka sa aming mga social media pages, yung types of scams at saka sino yung mga binibiktima at ano yung mga red flags para hindi sila mabiktima. Yun. Speaking of red flags, ano po yung mga dapat bantayan ng publiko? And so far sa datos po ninyo, ano yung mga nangunguna ngayon na type ng love scam na tagap niyo reklamo? So, ang nangunguna pa rin siguro ngayon yung mga mabilisan na love scams ngayong mga ng Valentine's season. So, andyan yung mga military or servicemen, yung mga AFAM. Na nagpapanggap ng mga AFAM na para akitin yung mga kababayan natin. Kasi yung ibang mga kababayan natin talagang pupunta sa mga dating apps actively searching. Yung iba naman talagang gusto yung shortcut sa magandang buhay. Akala nila yung mga AFAM. Hindi nila alam, sila yung naloloko na. So, ang dapat ingatan ng mga kababayan natin yung mabilis na progression ng relationship at saka pag halimbawa, parang time-bound ba? Sagutin mo ako ngayon, kundi I'll move on to another. Tapos, pag yung mga nagyayaya na ng mga future, pero yung future depends on investing something with them financially. Yung mga dapat tandaan ng mga kababayan natin. Yusek, nabanggit mo nga yung merong mag-i-invest financially. Kung kunyari lang na naloko ako sa una, kunyari may link na sinend sa akin, maa-undo ko pa ba yun kung na-realize ko na, ay, naloko pala ako, hindi ko dapat yun? Yun yung mga sinasabi ng bangko, voluntary transaction yun So talagang hindi natin ma-recover yun unless mahuli natin to. At nakakatakot pa ngayon kasi doon nakikita natin, although may mga mangilan-ngilan na maliligaw na local na scammers na nakikita natin, yung mga small-time scammers, yung mga escort scams, yung mga seductress scams, pero yung mga organized na scams, nakikita natin, these are from scam apps outside the country. So, base para sagutin yung tanong mo, pag ganun na nangyari, ang hirap na i-recover, Cheryl. At bilang panghuli na lang po, saan po pwedeng mag-report itong mga kababayan natin sakali mabiktima ng AI love scams? At ano po yung assurance na pwede natin ibigay sa kanila na perhaps protect their identity para hindi iwas kay... Oo. So, yun na nga Tama ka, Joshua. Gusto ko i-emphasize yung point na yun. Sa mga kababayan natin, hindi porke na biktima kayo ng love scams, mahiya na kayo dapat mag-report. In fact, we encourage you to report. And like Joshua said, pag nagreklamo kayo sa CICC, whether it's through our hotline 1326 or through our social media pages, we're on Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. At saka soon, magkakaroon tayo ng action center, we guarantee yung confidentiality ng pagkakakilala nyo. At para naman
makita talaga natin at mapanagot. Even yung ang gusto ko encourage din yung mga kababayan natin, kahit hindi kayo mabiktima, mag-report kayo sa 1326. Isipin nyo na lang yung mga next na bibiktimahin. Kasi pag nag-report kayo, ibablock namin yung number, ibablock namin yung accounts, di ba? okay. Take down natin para mawala sila ng mga tools para makapang-scam. Kahit yung attempts, pwede na i-report. Oo. Importante rin yun para yung mga numbers na ginagamit nila mawala na. Tsaka yung mga accounts na ginagamit nila. Sa ngayon po, Yusek, ilang araw pa lang tayo sa February, meron na bang mga nai-report sa inyo na na-scam sila? Dumadami naman yung mga nagre-report na nasa 18 as of today. Ang mga nare-report na love scam pa lang. Again, sabi ko nga, misleading kasi alam natin yung mga kababayan natin nahihiya pa rin mag-report. Kasi nakikita natin, pag pinasok natin sa mga social sentiments tools natin yan, nakikita natin ang daming umuhugot, ang daming mga life experiences. Parang pinapabayaan na lang nila, gusto na lang nila magbigay ng awareness. But again, the important thing is, kung na-report nila yan, hindi lang awareness ang magagawa natin, but intervention. Kunin natin yung mga tools nila. Block numbers, block accounts, take down yung mga profiles ng mga yan. Kasi masyadong mahal pag sinabing charge to experience. Oo, Lalo tuition kung fee. Kung naubos na yung laman ng savings account mo, Totoo. di ba dahil sa love scam? Yeah. Alright, maraming salamat sa updates na ibinahagi mo sa amin, Yusek Aboy, mula sa CICC.